Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, December 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad nyo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kayo pa rin ang gagawa nito at magdidesisyon. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, i-reverse nyo siya. Hindi po siya negative, warning siya para magkaroon kayo ng positivity sa buhay. Hindi ako kung gusto nyo na puro positive lang ang gusto yung madinig sa reading is maaaring itong channel na ito is hindi para sa inyo. Dealing or relationship with a man. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng someone, kapatid mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho. Tingnan pa rin natin. Vacation, magkakaroon, maaring you thinking about something vacation, or maaari itong tao na to is pupunta sa place mo, para mag-vacation, or to union, pwedeng ganun, or ikaw sa kanya, pwedeng ganun, or may mga pag-uusapan related o bakasyon. Yan. And happiness and well-being. May mga sitwasyon na, syempre, December, diba? Yes, there's a happiness situation. There's a hope, or may mga successful situation happen in life. Pwedeng itong lalaki na to is makapagbibigay sa iyo ng happiness, diba? Or pwede ito, halimbawa, kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, tito mo, pwedeng ganyan, kung ano man yan. Or kung ano man yan, no? O yan, welcome to sana din yung, siyempre shine, you will be shine. Kumbaga na din niya, siguro mag-sparkling ka or mapapansin ka sa place mo, kung saan ka manahan doon, pwedeng ganun. Or hindi nyo makakaramdam ka ng kasiyahan because of the vacation. O kaya, may mga pagpapahinga. Kanya, pagpapahinga magaganap. A marriage will take place, either romantic or a business. Sa iba sa inyo is, di sa commitment din kasi ring, no? Siguro, maaring may tao, lalaki man o babae yan, is magkakaroon ng mga promises, ganyan. Yan, may mga promises, situation, pwedeng boss mo, pwedeng karelasyon mo, o pwedeng ikaw ito sa kanya, ganyan. Kasi there's a romantic din. And when it comes sa business naman, siguro, handun yung iba sa inyo is someone want to commit. Ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo lang, hindi ka business, pero you're na place ng trabaho, siguro, handun yung may nag-iisip na tao na gusto niya ng connection sa'yo. Gusto niya ng commitment sa'yo. Ganyan. Gusto niya ng partnership sa'yo. Ganyan. Sa iba sa inyo, kung may business kayo, yan, may mga business partnership, o kaya itong lalaki na to ang ka-business partnership mo, pwedeng ganun. Diba? May mga successful happiness situation. May hindi maganda. Problem to be resolved. May mga problema na re-resolbahan by this December. Siguro there's a mess situation, pero kung magkakaroon man talaga sa inyo, is huwag kang mawala ng pag-asa kasi mariresolve siya kasi there's a sun ang situation dito, no? Yan. Pwedeng itong inkpot kasi, kung titinaw parang tumapon siya, diba? Siguro yung mga hindi pagkakaintindihan, siguro sa isang lalaki, to your boss, sa magulang mo, sa kapatid mo, or someone who's connected sa'yo, pwedeng ganyan, sa kasamahan sa trabaho, sa iba, o kaya babae man siya o lalaki, ganyan. May mga sitwasyon na re-resolbahan by this December. Unsettled time, need to plan ahead. May mga sitwasyon na paplanuhin mabuti o kailangang planuhin. Yan, wag pabigla-bigla. Parang si kangaroo, ba? Jump ng jump. Wag lang jump ng jump. Planuhin mong maigi.
no? Para hindi rin maging ganito si Inkpat, para hindi mag-mess. Ano yan eh, halimbawa sa mga sasabihin mo, sa mga actions mo, yan sasabihin o salita, sa mga desisyon, sa mga movement mo, sa mga lalakarin mo, sa mga bagay na, halimbawa gusto magbakasyon, planuhin mong maigi. Diba? Wag mo lang puro saya. Planuhin mo siya maigi kasi pwede siya mag-miss. Diba? And then, kumbaga, handon din yung pagsisiyasat ng mga bagay. Kaya nga, need to plan ahead. May mga pagpaplanong dapat gawin or may mga paplanuhin by this December. Pero, ingat lang din, no? Kasi andito si Inkpat. Basta mag-ingat pa rin. Sa lahat, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Huwag kang maging impulsive or maging pabigla-bigla ng mga bagay o sitwasyon. Makaka-receive ka daw ng gift, ang sinasabi dito. Makaka-receive ka ng gift sa isang tao. Maaring malapit to sa'yo, no? Yan, maaring a person who is in a distance. Ganyan. Ako nakikita sa'yo. May marireceive ka valuable things. Yan o. Receiving, you will receive a gift or you will be receiving or giving a precious gift. Ikaw ang magbibigay or makaka-receive ka. May mga langaw. Makakaramdam ko na ng depression, tsaka may mga period of illness. Ingat kayo sa health nyo ha. Pwede magkakalagnat kayo, sakit, o kaya pag napatapuan na ng mga virus, mga langaw, medyo wag na, no? Baka kasakit ka pa, ganyan. Malay mo yung langaw numapo pala siya sa epot, 'di ba? Tapos yung langaw halimbawa nakasibsib pala siya ng HIV na may tao. Ay, mali ba ako sa Tagalog ko? Yung tao na may HIV, paano 'yon? O tapos kakainin mo pa 'yon. Wag mo na anuhin. O halimbawa, kasi pwedeng halimbawa ay ito lang naman tapon, itatapon mo. Hindi pa rin, I don't know pero kasi ako malit. Ganun din ako sa na-think ko. Pero, kung isipin ko kasi syempre medyo nagka-isip-isip na talaga. Clear mind. Clear mind. Ingat pa rin. No, kung kailangan hap noon. Kasi pwede siyang, mabilis kasi mag-spread yung virus, diba? Kahit na wala pang segundo yan, mabilis siyang mag-spread. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Nasa kayo pa rin ang buhay nyo naman yun eh. Yan, naingat pa rin kayo. Yung mga sipon, ubo, mag-vitamin kayo. Kung medyo nananakit na yung ulo nyo, ganyan ko na kailangan mag-relax, minom na muna ng gamot, kung kinakailangan, diba? Nasa inyo yun. Yeah, mayroon daw donation, may ayuda, may ayude. And syempre may mga either may tao na humihiling, o pinipray ka, o ikaw pinagpipray mo yung sarili mo, o pinagpipray mo yung mga mahal mo sa buhay, pwedeng ganun, no? Iba dito very religious, ganyan. Sarakit ako dito. Ingat lang din, maging ma-overload ka. Yan, mga busy, madidrain ka rin sa iba. Marami kang obligasyon na gagawin, maraming action, movement, multitask, multi-priority situation. Ako nakikita sa'yo, assessment. Iba dito is, there's an overwhelming situation. Yeah, siguro, mas dahil sa busy, marami ka ng overtime, ganyan, marami ka ng responsibilidad na gagawin. Kasi nga, December, lalo na sa trabaho, busy yan. As in, talagang mapapagod ka talaga. Yan. And syempre, may mga, iba sa inyo, yung makakaramdam kayo ng sadness, makakaramdam kayo ng kakulangan sa buhay. Ganyan. May mga failure situation. Halimbawa, wala kang ganong ipon, hindi ka makaipon, hindi sapat yung sahod mo, pwedeng ganon. We comes sa homeless kasi. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Someone's want to help you, or ikaw ang may bibigyan, may tutulungan kang tao. May tutulong sa'yo or ikaw ang tutulong. Ganyan. Sa taong medyo may sadness at nangangailangan ng tulong. Baka may humingi sa'yo or may tutulungan ka. Magkakaroon ng mga withdrawal situation. Ganyan. Ibig sabihin, siguro na handun na may mag-quit ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo. Halimbawa, sa trabaho mo, o kaya sa relasyon mo, o kaya kung may hobby ka, mag-quit ka na doon. Diba? Yung halimbawa, palagastos ka, mag-quit ka na doon. Mag-iipon ka na ng pera. Or magkakaroon ka ng awakening with something.
Ganyan. Halimbawa, ano ba, pwedeng, marami klase yung ibig sabihin ng awakening. Awakening na to resolve the problem. Awakening na kailangan pala finish the unfinished. Awakening na kailangan ko na pala mag-ipon ng pera. Awakening na kailangan ko pala maging aware sa lahat ng mga bagay sa paligid ko kasi mga tao na hindi maging maganda yung tingin sa akin, pwedeng ganun. Kung ano man yung awakening situation mo, no, yan. Magkakaroon din ng mga rejection. Maaring maire-reject ka or someone's rejecting you. Pwedeng ganun. Energy ni Cancer. Ay, devil! Tawa ko dun ah. Ano ba yan? Kalamilyo. Okay. Okay. Energy mo. Devil talaga. Energy mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, so iba dito ano to, kasamahan mo to sa trabaho, isa, or trabaho mo, isa sa magiging cause na makakaramdam ka na you feeling trapped, you feeling stuck, or stagnant ka, kaya, or you're feeling, ano ka, pain, ganyan. Yan, may imbalance ka kasi, yan, may mga imbalance situation by this December, may mga tao na hindi kayo magiging same page, ganyan. May mga bagay o sitwasyon na hindi aayon sa iyo or hindi ka magiging komportable, pwedeng ganun. Or nahandun din sa sitwasyon na energy mo is may tao dito na hindi kayo magkakaroon ng pagkakasundo. Ganyan. Halimbawa, kasamaan mo sa trabaho, ganyan. O kaibigan mo, o karelasyon mo yan. May mga sitwasyon na magiging hindi sila equal sa'yo. Or basta magiging unequal. Equality to eh. Andun din yung situation na, kasi andito si Devil, oh. Diba? Nahandun din yung sitwasyon na kahit na i-release mo yung sarili mo in your situation, makakaramdam ka ng ano ba to? Stagnant. Ganun sa sitwasyon. May mga tao na pwedeng ikaw ito mawawalan ka ng trust sa kanila, ganyan. O kaya may mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaintindihan, ganyan. Ingat ka na lang din sa mga tao na na panggagamit. No? Yan, ingat ka. Yan ang nakikita ko sa yung energy. You being stuck or stagnant or being a trap. Yan, may mga toxic situation. Ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, ano to? Sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, you want to be alone. Kumbaga, you want to release yourself sa mga tao na you feel not comfortable, you feel not hindi same page, ganyan. You i-release mo o mag-escape ka or ilalaya mo yung sarili sa mga taong hindi ka tiwa-tiwala sa mga tao, sitwasyon or kung ano man niya na toxic sa'yo, ganyan. Parating. O, Nay-chan, andito. Dito. Parating. Dito rin si 7. Okay. Okay, parating sa iyo. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na meron kang sitwasyon na pagpupursigahan mo at pagtsatsagaan mo. At yun ang nakita ko sa iba by this December. And then also, meron din ako nakikita na parating sa iyo na may taong magbibigay sa iyo ng suporta behind your back. Yun ang nakikita ko. Mas magiging maalaga ka rin sa iba sa inyo, no? Alam mo yung kahit na pagod ka na, kahit na
Siyempre, pagka-busy ka, di ba, kahit pagod ka na at may mga hirap, pain ka nararamdaman, magiging very careful ka when it comes to yourself this December. Yun na nakikita ko dito. And then also, may hihingi ng tulong sa'yo, or ikaw ang hihingi ng tulong, or may pagtulong. May tutulong sa'yo, or may tutulungan ka. May pagtulong. Dito nga rin siya, lumabas siya. Yun ang nakikita ko sa iba. Baka dito sa iba sa inyo magiging busy kayo by this December, kasi nga December yan. Busy yung iba sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Parating. Alam mo dito sa nakikita ko dito, magiging magnetic ka raw. Magiging magnetic ka this December. Hindi ko alam. Siguro magiging super blessed ka sa iba sa inyo. Magiging very blessed ka by this December. As long as you know na gawin mo yung best mo, ha. Yun. Kasi magiging magnetic ka dito December eh. Sabihin, blessings coming talaga. Dapat iwasan. Anak gumen. The King and the King. Okay. Ingat ka. Mananakawan ka. Either mawawalan ka ng mga mahalagang gamit, malalaglagan, or mananakawan ka. Tsaka ingat ka rin, kasi dito sa sitwasyon mo, hindi ko muna sabihin yung dapat mo iwasan, ha. Kasi andito rin kasi si Tower, nakita ko eh. Ay, oo nga. Hindi mo na yung dapat iwasan. May nakikita ako dito sa'yo na may taong magmamatsyag sa'yo. Mamatsyagan ka niya. Yun ang nakita ko. Or may-aaring ikaw ito. Yeah. Expect the unexpected. May mga unexpected na sitwasyon na ikabibigla mo o ikagugulat mo o ikakashock mo. By this December. Yun. Dapat mong iwasan. Syempre yung hindi ka mag-save ng money. No? Iwasan mo is not to think into your future. Alam ko naman na iniisip mo yun. But, you need to getting away with something or you need to escape sa isang sitwasyon sa buhay mo na is not working to you anymore. Iwasan mo yung pagsisihan, yung mga bagay na naganap na. You need to learn na lang about sa ganun, Iwasan mo rin, syempre yung hindi mo gamitin yung common sense mo. Yan. Paano ba paggamit ng common sense? Depende kasi, halimbawa, when it comes sa common sense, alam mo, kahit hindi nasabihin sa'yo, mararamdaman mo yun eh. Diba? Halimbawa, yung kapatid mo, pumasok, halimbawa, kakausapin ka ng kapatid mo, nakabunso mong kapatid, tapos may gusto siyang hilingin sa'yo. Kahit hindi na siya, alam mo naman niya palagi yung hinihingi sa'yo yun. Common sense na lang, huwag mo nang tulong. Yung mga ganun. O kaya, halimbawa, may kasama ka halimbawa, nasa bahay ka. Diba, ikaw lang yung naiwan sa bahay. Tapos, uuwi yung magulang mo, yung kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, sa bahay. Pero wala pang nakasaing, diba, halimbawa. Common sense na lang yun. Ikaw naiwan sa bahay, magsaing ka. Diyos me, yung marimar. Kasi niya, kasi hindi mo kasi mama sinabi sa akin, kasi hindi niya naman sinabi na ako yung magsaing at magluto. Common sense na lang yun, syempre, di ba? Pwede mo naman siya i-text, ma, ganyan, ako ba magsasaing? Pwede ganun, yung gamitin nyo yung common sense, yung in a good way, ganyan. Not using your common sense, yan. Gawin nyo, ha? Kasi, alam niyo naman siguro yun, di ba? And then, syempre, tulad dito, alam ba, common sense, di ba? Puro negative naman to si ate. Ganyan. Common sense na lang yun. Hindi ko naman binanggit yung pangalan mo dito. Hindi bali kung yung pangalan mo binanggit ko dito eh. Di ba? Yung gano'n na lang. Common sense na lang na napakarami yung energy sa mundong ito. Yung mga ganun-ganun bagay. Yung mga
Kasi minsan nauuna yung emotions nyo eh. If the emotions is high, intelligence is low. Ganun lang yun. Di ba? Yan, medyo, anahan mo rin yan ha. Yan. Tsaka yung mga taong being obsessed with something, o yung manggamit ng tao, yung mga taong manggagamit, mga taong unfaithful, mga taong sinungaling, mga taong walang pakialam, or wag ikaw din, yung wala kang pakialam, iwasan mo rin yun. Yung mga tao na hindi nag-iisip in advance. Ganyan. Or ikaw din, na thinking advance at hindi ka makapag-focus, iwasan mo yun. Na, na hindi mo alam yung layunin mo, na hindi ka makapagplano, na hindi ka magkaroon ng healthy lifestyle, or hindi ka makapag-settling ng iyong goal, ganyan. You need to be aware with something, or hindi ka aware sa mga bagay-bagay, mga ganun. Iwasan mo yun. You need to be. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Cancer. When it comes sa love, so iba dito, ano to, kasamaan to sa trabaho. Kasamaan sa trabaho or kapatid. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, may isang tao na matagal nang matagal ka na niyang gustong kausapin eh. Maaring kasamahan mo siya sa trabaho, or basta kilala mo na siya, pwedeng kasama mo siya sa school, pwedeng ganun, di ba? Basta matagal mo na daw siyang kilala. Hindi siya makapagsalita sa'yo kasi nandun yung kaba, hindi niya alam paano siya mag-a-approach sa'yo, hindi niya alam kung paano siya magsasalita sa'yo, or sa iba sa inyo is hindi niya alam kung iti-text kaya niya isa kausapin ka pa niya o tatawagan ka niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam as in. Medyo nakakaba siya, kinakabahan siya sa nakikita ko dito. Pero matagal na tong may ano sa'yo. Nagkakaroon kasi siya ng parang back and forth yung feelings niya to connect sa'yo. Ganyan. Kung kayo naman is separated, o kung separated kasi kayo nagkaroon, naging matagal din yung iba dito, no? Kung nagkaroon talaga ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan sa relasyon, nagkaroon ng mga struggle, may getting together, ako nakita, maaari makaka-receive ka ng text message or communication sa kanya, or ikaw ito sa kanya. Yeah, may getting together. Hindi ko lang alam kung binlock mo na siya or binlock ka niya. Pero ang nakikita ko kasi dito is gusto ng tao na nasa card na ito na magkaroon kayo ng communication. Pero nagkakaroon siya ng kaba sa dibdib nitong tao na ito. Maaring iba sa inyo, may pamilya to or may karelasyon siya. Pero may nagpapayo daw sa kanya. Either ang nagpapayo sa kanya is kapamilya niya or kaibigan niya. Yun na nakita. Pero may nagsasabing nagpapayo sa kanya. And then also, nag-jungling siya, no? Dito. They're still reminiscing you. Itong taon to, nagkakaroon siya ng reminiscing from the past. Naalala niya yung mga nangyari sa nakaraan. Iyon. And then also, kung kayo naman is in a relationship, pwedeng iba sa inyo is may dalawa, isa o tatlo kayong anak, dito. May mga hindi pagkakaintindihan na magaganap sa inyo by December, sa mga Cancer. Yan. Pwedeng sa anak mo, hindi kayo magkakaintindihan, o kaya sa karelasyon mo, hindi kayo magkakaintindihan. Diba dito, kasamaan nyo ito sa trabaho, kapatid. Yan. May mga hindi pagkakaintindihan na magaganap o mangyayari sa inyo. Nahandun din yung situation na may mga bagay na hindi makapagbibigay ng opinion yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko Meron. Pero may dito may getting together. Kung magkakaroon man kayo na hindi pagkakaunawan, magkakaroon din ng pagkakasundo. Magkakasundo din naman kayo. Pero siguro nandun na lang yung sa tikom, magiging tikom na lang yung sitwasyon, o isa sa inyo magiging tikom na lang, or magbubulag-bulaga na lang, or hindi na lang magsasalita. Pwedeng ganun. Para lang
bate. Handun kayo sa point na yon. Kaya medyo habaan mo na lang yung pasensya mo pagdating sa relationship, no? Yan. Wag mo na lang pag may nag-aapoy o nagliliyab na damdamin, wag mo nang silaban ng gasolina kasi pwedeng hindi siya maging good talaga at hindi maging maganda yung resulta nun. You need to be more on patient na lang din. Kasi kailangan sa isa sa inyo is maging patient when it comes to a relationship. Money. Uy. Ano ba yan? Sa money mo, karami naman ito. Sa money mo, okay, sa money mo, nandito ka sa sitwasyon mo na by this December, there's an offering situation. Maaaring may magbibigay sa'yo ng pera? O may mag-o-offer sa'yo na related ang money or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko. And also, sa money mo rin, by this December, nandito ka daw sa sitwasyon mo na pag-iisipan mo yung pagkakagastusan mo. Halimbawa, marami kang magiging choices sa buhay. Halimbawa, bibili ka ng ulam or bibili ka ng bagay. Pag-iisipan mo maigi siya. Parang doon ka sa point na, ito kaya, ganyan. Yan. Parang hahanapin mo yung talagang hilig mo o yung gusto mo. Ganun, sa paggastos ng pera. Nandun ka sa point na yun. Pag-iisipan mo talaga siya maigi bago ka gumastos. And then, sa iba naman dito is, pagdating sa pera by this December, sana hindi lahat. Ang nakikita ko kasi dito, makakaramdam ka ng sadness or may mga disappointment ako na nakikita sa'yo. By this December, pwedeng nahado yung sa point na bibigyan mo yung effort and hard work mo sa isang sitwasyon na related ang money pero wala ka naman palang napapala. May mga ganun sitwasyon. Yan, na hindi pala nagsasucess kung ano man yun. Yan. Sa iba nyo, try to make it balance yung kaperahan nyo. Sabi dito, by the 3 days, 3 weeks, 3 months, may pagbabago magaganap sa kaperahan mo. Ate, maganda? Oo, maganda siya. Maganda siya. Tingnan natin advice. Anak, may pupo ka dyan. Bonus muna natin. Advice po, universe kay Cancer. O kaya naman, halimbawa, meron kang marireceive. Sana huwag ka ma-disappoint kasi blessing pa rin yun. Malaki man o maliit, yung dumating sa yung blessing pa rin yun. Huwag ka ma-disappoint doon. Diba? Kung ano man yun. Advice. Nyak. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mamaya ni advice. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng conflict. Yan, mga hindi pagkakaintindihan. Siyempre, nagpunas mo na si ate. Yan, magkakaroon ka ng conflict or mga battle or struggle or tension. Ganyan. By this December. May mga lack of control, lack of cooperation situation. May mga aggression by this December. Disappointment, sadness, feeling sad. Siguro sa trabaho mo o kaya sa mga kaibigan mo to. Yun na nakikita ko dito. May mga unexpected na parang biglaan, parang ganun. Ako nakikita. Basta wag kang pabigla-bigla. Payo ko lang sa'yo, huwag kang pabigla-bigla. You will become a center of attention din. Sa nakita ko dito, pwedeng pag-uusapan ka rin, You will become a center of attention. Sa nakita ko sa iba sa inyo, nandito rin yung pag-uusapan ka o kaya naman may mga makaka-recognize sa'yo, may mga
pansin sa'yo, sa iba sa inyo, or yung iba sa inyo is may mga recognition, or yung iba sa inyo is may mga pupuntahan ka o haharap ka sa maraming tao. O may makakaharap ka na maraming tao. Pwede ganun. Sa advice naman, when it comes to advice, be contented and don't be rush. Make a plan. Kung may mga situation na nararamdaman mong sadness, painful, you need to share your problem sa mga tao na trusted mo. Ganyan, humingi ka ng tulong o humingi ka ng payo. May mga sitwasyon, share your problem, no? And release the pain. May mga bagay na need to accept, forgiveness, try to heal and try to recover with your own. Gandun ka naman sa iba sa inyo, diba? And then, syempre, have a clear path, positive destination, and continue ka lang daw sa direction to find your goal. Tandaan mo palagi na time is gold. Hindi kailangan magsayang ng oras. Yun na nakita ko dito kung may mga situation na painful situation, disappointment, intense, or feeling lonely, emotion, separation happen, or mga heartache situation is nangyari yan kasi kinakailangan. Diba? Follow your heart. May mga bagay na kailangan baguhin, may mga bagay na kailangan mag-trust sa intuition, ang sinasabi dito. Kung medyo kulang ka sa tulog, magbawi ka rin. Iba sa inyo siguro nagigising kayo sa gabi, no? Pagising-gising kayo o nagigising na talaga kayo sa yonaka, mga ganyan. May gusto mag-apology sa'yo or ikaw ito. Nakita akong gano'n. Arigatou naman si God bless.